Hello and good evening, good evening, good evening, and welcome back sa ating channel. Dito na naman po, Expat Update. At mag-update na tayo ng mga konti nating nasagap ng mga pangkaganapan dyan sa Pilipinas. Unang-una po ay dito sa nangyaring dito. Napakalakas na earthquake o lindol dito sa may parteng Davao Oriental. Davao Oriental, yung pinaka dito, center yata na umabot ng 7.6 or 7.5 magnitude. Basta sa mga ganyan, kasi may nakikita tayong balita, 7.5, 7.4, 7.6. Di natin maklaro kung alin talaga yung totoong magnitude. Ngayon, isa sa mga katanungan dito, pupunta kaya ang presidente dyan? Kasi nga, Davao yan. Sa Davao, hindi naman siguro. Siguro, maaaring sa Davao Oriental, pupunta, pero sa Davao City, malabo yun. Mamaya, takot siya kaya. Takot siya kay Mayor eh. So, tignan natin kung ano yung nangyari dito. Kaninang umaga to, around 9:30, mga ganun. Yung pangyayari na lindol dyan sa may Davao Oriental. Siyempre, sa mga karatig bayan, ramdam na ramdam yan. Davao City, Davao, dyan sa may Parteng Camiguin, mga ganun. Depende sa, sa lapit ng Pero malamang to, buong Mindanao to, yan eh. So, ngayon ko sa mga ibang lugar, baka may siyempre, may mga kon pa rin yan. May mga, kahit mahina, naramdaman pa rin yan. At ingat po kayo dyan sa mga kababayan natin dyan sa Davao. At kung sakali, ito, tignan na lang natin yung anong nangyari. Tapos mamaya, papasadahan natin yung kay Senator Marcoleta kasi yun naman pa, tuwing Friday, yan talaga isa sa mga pinapanood natin. So ito muna yung sa earthquake. Lord! Tago! Tago! Safe po dito sa may battery gawas. Doon sa nasa building ko. Kasi halaman maliit. Jesus Lord! Hanggang linog. Oh! Grabe linog! Hey! Grabe kusuga! Hey! Woo! La! Woo! Grabe linog! Grabe! Pagkakusuga agad! Woo! Woo! Grabe! Grabe linog! Gusto! Woo! Dong, iyo pamblang ka dong! Iyo pang breaker! Iyo hawak!
Hawak yun ha. Kaya minsan ako. Hawak, hawak. Kasi, Hawak ha. May kusok kayong linog. ganitong lindol. Naramdaman din namin ito noong 1990. Pumutok na yung transformer. Yun. Pumutok yung transformer. Dito. So, ayan lang po yung nakuha nating video dito sa may parting Davao Oriental. Ngayon, itong ganitong lindol, naramdaman din natin yan noong 1990. Naalala ko yan nung high school pa ako. Naglalaro kami noon naglalaro kami ng basketball. Nagkaroon ng malakas na lindol. Tapos may mga yan, may mga aftershocks pa yan na mga kasunod. Kasi pagka hindi naman, pagka mga ganyang lindol, asahan mo yan, napakaraming aftershocks. Gumagalaw pa yan. So, dako naman tayo dito sa may, sa ganang mamamayan, kay Senator Marcoleta. Yung Friday ito. Kaya kung wala kayong gagawin, para sa recap natin sa every Friday. At siyempre, mabalitaan din natin kung ano na ang tinatakbo ng Blue Ribbon Committee. Dahil na sa last video natin, parang pinatay na yung parang gusto na ilibing yung Blue Ribbon about sa flood control. Ngayon, dito tayo sa isang membro, makikibalita kay Senator Rodante Marcoleta. Ito po. Anong date na ba ngayon? Adjust po ngayon October 10. Ngayon na simula ng So recess. Adjournment. Adjournment muna. Magkikita-kita kami November 10. Kalagitnaan na halos. pala. Pero pwedeng magpatawag ng mga sessions on yung mga komite o wala po talaga? Totally wala? Palagay ko wala. Ganun pala. Baka yung Blue Ribbon Committee, baka magpatawag. Ganun ba? Tinatakot mo di ba? Problema, walang gustong maging chairman, Sen, ha? Acting lang ata. Ang latest acting, Senador Erwin Tulfo. At yung mga inalok, nagtanggihan, maliban kay Senador Pia Cayetano na ang sabi ay pag-iisipan niya habang naka-break. Ano bang balita, Sen? Wala akong balita kung pinag-uusapan Blue Ribbon. Ito, isa sa mga nakakatakot nila na mabalik kay Senator Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Isa pa dyan, hindi na nila ibabalik to sa Senator kasi unang-una dyan, kakalkalin na nito yung sa kanya kinakalkal, itong dating chairman, kinakanal. Gumbaga, kinakalkal siya, kinakanal. Kaya, yun ang kaibahan nun. Kasi kung nasa kanya pa rin ito, malamang to, may mga may mga ipakulong na, naparusahan na dyan na, mga malalaking isda. So, sige, tuloy po. Pero ang kabuuan ng Senado po, akala ko kahit yung committee... Kanina, meron pa kaming mga nahuling mga hearing. Okay. Nakita ko, dumalong ako dun sa agriculture. Pagkatapos, tinapos yung briefing lang naman ito Opo, budget briefing yan. Yung transportation. Meron din sa Philippine Sports Commission. Pero pinuntahan ko yung Agriculture. Yung agriculture, dahil pinipilit ko nga na hindi kami magkaintindihan dahil mabuti na lang dumating yung taga-Philippine Statistics Authority. PSA. Oo, ang Dati na pong hirap na hirap sa inyo yun ang pinaka-arbiter ng mga datos sa ating bansa. Pagka sinabi nilang, eto ang mga datos, wala nang kikibo Wala nang kukontra. Sila naman na nagsabi na ang bawat isang Pilipino, ang kinakain daw nating bigas, opo. bawat isa sa atin, 122 kilos. Di halos 2 kaban at kalahati.
Halos buong taon. dalawang kaban at kalahati. Opo. Kino-contest ko yun eh. Meron kasi akong Pilipino na hindi kumakain ng kanin. Opo. Kaya dapat i-diskwento mo yun, sabi ko. Kaya kami ni Nelson no ngayon, less ano na po kami, no Hindi. rice na po kami. Hindi lamang dahil sa pinipigilan nyo yung no rice, dahil sapagkat kayo diabetic na dalawa eh. Yun nga po. Pero merong mga Pilipinong hindi kumakain ng kanin. Tama, Kinakain mais lang. Sa Mais, bandang Cebu, ganyan eh. Kasaba, tama po kayo. Kasaba. Tapos yung iba, yung saba ng saging. Yan, Saging opo, na saba. saging na kako ba? saba, oo. Yung mga sanggol naman, hindi pa kayo kumakain ng ng kanin. Sabaw ng bigas yan ang kinakain. Pero yung kaya kailangan mas mababa yung per capita. Consumption. Pero bakit po? Ibig sabihin, 122 kilos na yun, Sen, ang base nila, buong populasyon natin, 113 million? O ano po ang base nung kanilang... Hindi, may nagsasabi kasi ang bilang na natin ngayon, 119 million. 109, malaki na pala, no? Ngayon, nung dumating yung PSA, 112 lang, sabi niya. 112 million, oo. Sige, di purbahan mo. Kung halimbawa, 2.4 kabans Opo. ang consumption. Ang tawag nila dyan, per capita. Per capita consumption, opo. Per capita. Para sa ganon, yung production ninyo ako ng, meron silang production na 19 point something million metric tons ng palay. Opo. Multiply mo nga yun, 19 Sige nga, kung gaano... 19 million metric tons. Ito na naman tayo, milyon na. Hindi kaya ng aparato namin yung million san eh. 19 million metric tons. Opo. Andali lang po, Asen, ha? Gagamit tayo I-convert mo sa... Gagamit tayo ng I-convert mo sa kaban. Ilang kaban ba isang metriko kwadrado? 1 metric ton. Is equivalent to 1,000 kilos, di ba? Isang metriko tonelada. Isang tonelada. 1,000, opo, 1,000 kilos. Sa mga 50 kilos ang isang kaban, di 20. Opo. Oh. So, 19,000 times 20. Para... Teka muna, 19,000 pala yun. Palay, opo. Times 0.63 para i-convert mo sa bigas. Kasi mayroong... Yung ipa eh. Kapag kaya na, alisin mo yung ipa, alisin mo yung binlid, saka yung mga nasisira. So, ang recovery rate, 63%. Okay. Ayan. Ilan na yan? ano ba, 19,000 po. 19,000 metric tons. 19,000 metric tons. Sandali lang, nagkamali tayo, ha? Hindi, tama na yun, 19,000 times 20. Okay, sige. Yan. Para makuha yun ng yung... Para makuha mo kung ilang... Yung rice mismo. Kung ilang kaban ng bigas. Okay, sige. Para... 19,000... Kahina naman kumuwenta nito, mauubos tayo ng oras rito eh. Hindi, yung hirap po yung calculator eh. Yung calculator po nahihirapan, hindi ako. Hindi handa eh. Paano naman yung kanyang cellphone ba yan? Opo. Di kalburo yan. 19,000 times 20. 20. 380,000. Hindi. Gawin mo na mo, 19,000 ano yan times 20. Opo. Hindi, ano yan palay pa lang yan eh. Basta gagawin muna natin time natin, 0.63 muna. 0.63. 0.63. 11,970. Yun. Okay. Ang labas. Bigas yan, Tapos, Anong 11,000? 11,900 metric tons. yes. bigas na. Yun ang magiging resulta ng palay. Yun ang naging bigas. So, times 20. 20. 20. Yan. 239,400. Di sa mga tweet, kung meron kang 239 bags, yan ang na-produce halimbawa sa ating bansa, no? Magkano? 239. 239,000 na sako ng bigas ang na-produce. Ang sinabi nga nila, 2.4 ang kinakain ng isang Pilipino. Di multiply na lang natin 2 sako at 4. 100 million kasi yung iba nga hindi kumakain ng bigas eh. Ilan yun? So 100 million population na lang. 100 million times 2.4. 100 million times 2.4.
100. 1, Oh. 2, 3. Kasi yung 12 million mo ng mga bata Para yan. malaman natin kung na-produce natin kasyang-kasya lang. Ba't pa tayo mag-i-import? Sabi ko, napalitan ko kasi nung una, may sobra pa tayo Kung ang pagbabasihan ay report nila na ganun kadami pa lang ating naaaning palay sa loob ng isang taon. O na kasi kinaaning ako, bigas, local production. Ang nangyayari, wala kasing walang support Oho. Walang support. Ilan ba ako yung tinatamnan nating palay? Oho. Sabi niya, yung irrigated for 4 million hectares. Sabi niya ganyan. O yung inaabutan ka lang ng ulan. Ayan, opo. Wala wala silang maibigay na matinong datos Nako. Oho. So, pagkatapos yung daw average income ng farmer parang 335 pesos per day. Paano ako mabubuhay yung farmer? Di ba? Oho. Below average, yun. Napakababa kasi 500 plus na po ang ngayon Minimum wage po ngayon buong Pilipinas. Hindi nga, Mabuti pa sa ibang makita mo yung mga ibang bansa. Sa atin, sa Pilipinas, pag sinabing farmer ka kasi, napakahirap ng buhay. No? Pati yung mga equipment, wala kang magamit, nag-iisang kalabaw, makarni pa. Sa ibang bansa, puro mga ginagamit nila, puro mga makinarya na humaharvest. Wala na silang mga kalabaw. Wala naman silang kalabaw, pero siyempre, mas mabilis yung makinarya. Pati sa pag-harvest, mula sa pagtatanim, mula pag-cultivate hanggang sa pag-harvest. Puro mga makinarya na. Tingnan niyo yung mga ibang bansa na kumukuha ng mga Pilipino dyan sa New Zealand. Pag sinabing nasa farming ka, yung mga equipment na ginagamit, mga high-tech. Tapos sa atin talagang huling-huli na tayo. Yung nga lang puliglig, hindi pa makabili yung isang farmer Sa ganyan ba naman, 300, magkano yan? 350 ang parang per day ng isang farmer na siyempre hindi lang buti kung yung farmer solong buhay lang, walang pamilya. Siyempre ang farmer may mga pamilya, may mga anak, may pinag-aaral, kaya minsan yung farmer sa hirap ng buhay tinataguyod yung anak para makapag-aral, tapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero isa sa mga nakikita ko rin, bakit hindi turuan yung mga anak natin o mga kabataan na yun, magnegosyo. Kasi tulad yan, yun lang natin mag-aaral, tapos mapasok sa gobyerno. Halimbawa, itong mga engineer na ito, nagtapos ng engineer para lang magnakaw ng limpak-limpak na salapi dyan sa gobyerno. Nasaklap. Sige, tuloy po. Mamaya natin papasadahan yung sa sa Blue Ribbon. Patapusin muna natin itong problema sa DA. Mahirap nga ng kalagayan nila, kaya ang pinakamahirap na farmers natin naglalaro sa kulang-kulang sa 600,000 2 million ang farmers daw Sa buong Pilipinas. Okay. Parang 2.3 million sa buong Pilipinas. Ang kanilang poverty incidence rate is 27%. So halos ikatlong bahagi. So mga 600,000. Sino pa kakuha kung kikita siya ng halimbawa 400 pesos ka mo na per day. Sino pang lulusong sa pagsasaka pagka ganyan ang kalagayan nila? Kaya pala hikahos na hikahos, Kaya halos lahat pala ng magsasaka ngayon, ang gusto niya, kanyang anak, Huwag maging farmer. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, ang contribution ng agricultural sector sa ating GDP, 8% ng ating GDP. Ng gross domestic product natin,
O agricultural country ka kao, ang isip-isipin mo, ang contribution mo 8%. Mababa. Oho. Agriculture. Sabi ko kay Secretary Chu, kung agricultural country tayo, dapat ang contribution mo 80% Sabi, sa dapat. GDP. Oho. Napakataas naman po. O di, baba mo ng konti. kahit 50% man lamang siguro sana. Di ba? Kahit yung 1/4 lang. Oo, Halimbawa, sinabi niya 25%. Agriculture tayo di ba? Bastante na ba tayo doon? Bakit nung 19, yung pinag-uusapan 1965, sabi ng lolo nito Oo. Oo. Kapampangan ng lolo nito Yes po. 1965, sabi niya, ang Pilipinas pangalawa sa Asia. Yes. Second to Japan. O agriculture tayo noon, ha? Opo. Bakit natin naitayo yung ating yung ating bansa? Pangalawa tayo sa Japan. Ngayon, yun yung sinasabi natin. 1965, ginagamit pa lang natin noon is yung mga kalabaw, baka, kabayo, pangararo. Pero number 1 pa rin. Number 2 tayo sa Asia. Bakit ngayon tumaas na, magkaroon na ng mga makinarya lalo yata hindi tayo nakakapagbungkal sa dami ng lupain natin dito sa Pilipinas na pwedeng pagnagtagnan. Ano na ang nangyari sa atin? Yung mga taniman, naalala ko pa nung high school pa kami sa lugar namin noon sa may pating Dagupan. May agricultural lands na ngayon, kahit yata kamote, wala na nagtatanim. Dati nung high school pa kami, naglalakad kami ng around kung yung kilometers from high school na nilalakad namin, kung didiretsuhin mo yung kalsada, around 5 kilometers. Okay. Tapos ngayon, ang gawa namin, sa bukid kami nag-shortcut. Kasi wala pang gaanong, may mga jeep na, pero hindi kami sumasakay kasi nga, mas maganda yung naglalakad ka Around, pag nag-shortcut kami, around 2.5 kilometers or 3, mga ganun. Puro farmland yan. Naalala ko nga, pagka yung mga magsasaka noon halimbawa kami mga estudyante, pag nakita nila, naglalakad kami, minsan may mga taniman ng mga pakwan, minsan nagbibigay yung mga farmer, pang merienda namin. Pagka may mga bayabas dyan na, na madaanan, yun, kawawa yung bayabasan. Tapos, siyempre, may kasama ng mga kanyan, halimbawa, nagagamba, ganun, kung ano yung mga uso sa mga panahon yun. Wala pa mga gadget Kaya, kung ano yung mga libangan ng mga kabataan noon, tulad namin, is, kumbaga, natural. Ngayon, puro gadget na. Tapos, di na sila makapaglakad na kahit ng mga 500 meters na lang nagsasakay pa ng jeep. 1 kilometro, sasakay pa ng jeep, samantalang sa amin noon, elementary yan. 1 kilometro. Ilang beses yan? 1, 2, 3, 4. 4 na beses sa isang maghapon. Uwi ka, pagpasok mo, tapos uwi ka. Tapos tanghali, mananangalian ka sa bahay. Uwi ka, papasok ka, tapos uwi ka ulit ng hapon. Ganyan yung sistema noon. Na napakasaya dahil, tapos lalo pa dyan, siyempre malakas katawan ng mga dahil yan nga, dahil mga bata, exercise palagi, naglalakad. Ngayon, yung bata, hindi mo na mapasok kung hindi mo na ihatid, hindi na magsasakay, sakay sa motor, sakay sa wala na. Kaya, so, nandito na lang ang ating video sa ngayon. At dyan po sa may pating Davao, ingat po kayo dyan. At isa sa mga tinitignan natin, kung pupunta nga kaya itong si Marcos Jr. dyan. Sa nakikita naman, baka hindi rin siguro dahil sa lakas ng lindol na yun, nakita nyo naman yung hindi pa natin nakikita yung mga ibang yung mga total damage niya. Pero malamang dyan, meron at meron, marami. Yun nga lang, hindi tulad nung sa nangyari sa may mas malakas to kaysa doon sa
yung recently sa may Cebu. Yan, yung Cebu talagang nagbumigay yung mga building. So, nandito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Syukran.